Naging normal na sa binatang si Andrew ang pagiging babaero. Halos ang lahat ng magagandang babae sa kanilang eskwelahan ay kanyang dinidiskartehan. At oras na makuha niya ito ay kanya rin itong iiwanan. Hindi rin naman kasi talaga maitatanggi na gwapo si Andrew at may magandang pangangatawan. Isa pa sa kinagigiliwan sa kanya ng mga babaeng nakukuha niya ay ang husay nito pagdating sa isang bagay. Andrew, anong balita kagabi? Nauwi mo ba sa bahay niyo si Clarice? Tanong ng kanyang kaibigan na si Jordan. Malaki naman ang ngiti ng babaerong si Andrew. Hindi lang si Clarice. Idagdag mo pa yung pinsan niya na half Australian. Sabay pa sila mismong dalawa. Sa sinabi ni Andrew ay lalo pa ngang bumilib sa kanya ang kanyang kaibigan na si Jordan. Sa nagdaan lang kasi na gabi ay dalawa na namang babae ang naidagdag sa kanyang listahan at magpinsan pa mismo ang mga ito. Alam mo parang Jordan, diskarte lang naman at kaunting kagwapuhan ang kailangan. Tingnan mo ko. Gabi-gabi, iba-ibang babae ang nakukuha ko. Kasunod niyon ay ang kanilang tawanan. Habang magkasama sina Andrew at Jordan doon sa school garden, ay nakita nilang dumaan sa kanilang harapan ang kaeskwela nilang si Leia. Sinundan pa ito ng tingin ni Andrew at nagtanong siya sa kaibigan. Pare, may boyfriend na ba yang si Leia? Sumagot naman si Jordan. Parang imposible na magkaroon ng boyfriend yang si Leia. Teka nga lang, bakit mo ba natanong? Huwag mo sabihin sa akin na type mo yang si Leia. Bahagya namang tumawa si Andrew. Hindi naman sa ganun pare. Lalo pang tumawa si Jordan. Paring Andrew, wala kang aasahan dyan kay Leia. Hindi mo ba nakikita? Walang social life ang taong yan. Wala nang ginawa kundi mag-aral at tumambay sa simbahan kasama yung mga madre. Kaya nga hindi ako magtataka kung sa mga susunod na taon, madre na rin yang si Leia. Tumango naman si Andrew. Pero kung tititigan mo siya pare, maganda si Leia. Parang anghel ang muka. Parang Jordan, kahit pa na parang santa yang si Leia, makakaisa ako dyan. Makikita mo, bibilib ka sa akin. Napapailing na lang si Jordan sa bagong hamon na gustong harapin ng kanyang kaibigan. Malaki ang ngiti ni Andrew habang nakaharap siya sa salamin doon sa kanyang kwarto. Pinagmamasdan niya ang maganda niyang katawan at ang kanyang kagwapuhan. Doon ay sinabi niya na napakaswerte niya pagdating sa mga babae. Kinabukasan nga ay sinimulan na ni Andrew ang pagdiskarte sa kanyang next target na babae sa eskwelahan. Nang makita niyang mag-isa si Leia sa school canteen, ay kaagad niya itong nilapitan at binigyan ng tsokolate. May pagtataka pa sa mukha ni Leia matapos itong iabot sa kanya ng binata. Ngumiti naman si Andrew. Napapansin ko kasi na paborito mo ang tsokolate. Kaya ayan, binilhan kita ng isang box para mas matagal maubos. Matipid na ngumiti naman si Leia. Maraming salamat Andrew. Hindi ka na sana nag-abala pa. Naupo ang binata sa katabing upuan. Leia, sa totoo lang, matagal na kitang napapansin. Matagal ko nang gustong makipagkaibigan sa'yo kaya lang, nahihiya akong lapitan ka. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Leia, pwede ba kitang maimbita na lumabas mamaya pagkatapos ng klase? Kahit na kumain lang tayo sa labas. Libre ko. Hindi sanay ang dalagang si Leia na lapitan siya ng isang lalaki. Kaya ng mga oras na yon ay nakaramdam siya ng takot at agad na iniwasan ang babaerong si Andrew. Pasensya ka na Andrew. Hindi kasi ako sumasama sa mga lalaki. Magyaya ka na lang siguro ng ibang babae. Pasensya na ulit. Magsasalita pa sana si Andrew para pakiusapan ang dalaga. Pero agad na itong lumakad paalis. Hindi basta-basta sumuko si Andrew kay Leia. Madalas pa rin niyang nilalapitan at kinakausap si Leia sa tuwing nakikita niya ito sa eskwelahan. Pero tuloy-tuloy din ang pag-iwas sa kanya ng mahiyaing dalaga. Dahil doon ay tila lalong na-challenge si Andrew. Lalo siyang napapursige na makuha ang dalaga. Sinabi niya sa kanyang sarili na wala pang babae na nagustuhan niya ang hindi niya nakukuha.
Wala siyang balak sukuan ang isang Lea Sandoval. Isang gabi ay naglalakad si Lea mag-isa pauwi sa apartment na kanyang tinutuluyan. Hanggang sa dalawang lalaki ang humarang sa kanya para kunin ang kanyang mga gamit. Labis na takot ang naramdaman ni Lea. At tila hindi pa nadala ang dalawang magnanakaw sa mga gamit na nakuha nila sa dalaga. Hinawakan nila si Lea sa braso at planong dalhin sa kung saan. Sa sandaling iyon ay alam na ni Lea ang binabalak ng dalawang lalaki, kaya sumigaw na siya para humingi ng tulong. Hanggang sa nakita na lang niya na may sumugod sa dalawang magnanakaw para iligtas siya. Sa bilis ng pangyayari ay nakita na lang niya na tumatakbo na palayo ang dalawang magnanakaw. Doon lang napagtanto ni Lea na ang binatang si Andrew ang nagligtas sa kanyang buhay. Kaagad siya nitong nilapitan. Lea, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Hindi naman nakasagot ang dalaga dahil nabalot pa rin siya ng matinding takot. Sa sobrang takot ay napahagulgol na lang sa pag-iyak si Lea at naramdaman na lang niya ang mahigpit na yakap sa kanya ng binata. Tahan na Lea, huwag ka nang matakot, ligtas ka na. Sinamahan ni Andrew si Lea hanggang doon sa apartment nito. Labis naman ang pasasalamat ng dalaga sa pagliligtas sa kanya ng binata. Sa mga sumunod na araw ay palagi nang hinahatid ni Andrew si Lea pauwi sa apartment nito. Hindi na nagawa pang iwasan ni Lea ang binata dahil kahit paano ay naging pabor din para sa kanya ang paghahatid sa kanya ni Andrew. Sa ganong paraan kasi ay mas nararamdaman ni Lea na ligtas siyang makakauwi sa kanyang apartment. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na rin naman nang nagiging komportable ang dalaga na kasama niya ang binata. Sa tuwing magkasabay silang naglalakad ay marami silang napag-uusapan at napagkekwentuhan. Masaya si Andrew na nakikita niyang napapatawa niya ang mahiyaing dalaga. Hanggang sa isang araw nang makarating sila sa apartment ni Lea ay hinawakan niya ito sa kamay. Napatigil naman si Lea sa ginawa ng binata. Bakit Andrew? May problema ba? Umiling naman ang binata habang nakatingin sa kanya. Lea, hindi ko naman na siguro kailangan pang umamin sa iyo kasi obvious naman masyado na gusto kita, di ba? Napatigil si Lea sa sinabi ni Andrew at hindi niya nagawang sumagot. Huminga ng malalim si Andrew. Lea, gusto talaga kita. Iba ang saya na nararamdaman ko kapag kasama kita. Sobrang saya ko na naging magkaibigan tayo. Pero kasi Lea, higit pa kasi sa kaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Lea, gusto kitang maging girlfriend. Gusto kong ipakita at iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Napabuntong hininga ang dalaga. Pero kasi Andrew, nangako ako sa ate ko na hindi ako magbo-boyfriend. Sumagot naman ang binata. Hindi naman kita pipilitin, Lea. Kung hindi ka pa handa, walang problema yun sa akin. Basta ang mahalaga, gusto kong malaman mo na mahal kita. Doon ay hindi na iwasan ni Lea na mamutawi ang ngiti sa kanyang labi. Hindi na niya pinigilan pa ang kanyang damdamin at inamin niya na rin ang totoo niyang nararamdaman. Andrew, ang tanga ko kung palalagpasin ko pang pagkakataon na ito. Kasi ang totoo, mahal na rin kita. Sobrang saya ni Andrew sa sinabi ng dalaga at niyakap niya ito ng mahigpit. Sinabi niya rin sa dalaga ang pangako niya na hinding-hindi niya ito lolokohin. At mula nga ng gabing iyon ay nagsimula ang matamis na relasyon ng dalawang estudyante. Masaya si Lea sa tuwing kasama niya ang boyfriend niyang si Andrew. Madalas silang kumakain sa labas at nanonood ng sine. Halos buong araw din silang magkasama at nagkikwentuhan sa eskwelahan. Sa masasayang sandali na kasama ni Lea ang binata, ay lalo pa ngang lumalim ang pagmamahal niya para dito. At sa sobrang lalim nito, ay handa siyang ibigay ang lahat para sa lalaking mahal niya. Isang araw ay sinama ni Lea si Andrew sa kanyang apartment. Mag-isa lang si Lea sa apartment na kanyang tinutuluyan. Natatawa naman at hindi makapaniwala si Andrew sa sinabi ng dalaga. Totoo? Ako pa lang ang lalaking nakapasok dito sa apartment mo?
Tumango naman na natatawa rin ang dalaga. Oo, ikaw pa lang. Ayaw kasi ng ate ko na nagpapapasok ako ng lalaki dito. Kaya nga, hindi ko alam kung paano ko aaminin sa kanya na may boyfriend na ako. Tumingin ng seryoso si Andrew sa dalaga at hinalikan pa ang kamay nito. Hayaan mo na. Kahit magalit ang ate mo sa atin, paninindigan ko na nagmamahalan tayo. Papatunayan ko sa kanya na malinis ang intensyon ko sa'yo. Napangiti naman si Leia. Hinalikan siya ni Andrew hanggang sa naramdaman na lang niya na hiniga siya nito sa kama. Matinding kaba ang nararamdaman ni Leia ng mga oras na yon at saglit niyang pinigilan ang binata. Napakunot naman ang noo ni Andrew. May problema ba, babe? Malalim ang paghinga ni Leia. Andrew, sobrang mahal kita kaya handa akong ibigay sa'yo ang lahat. Pero sa kabilang banda, natatakot ako. Natatakot ako na baka bigla mo na lang akong iwan kapag nakuha mo na ang gusto mo. Gagawin mo rin ba sa akin ang ginawa mo sa mga babaeng nagdaan sa buhay mo? Iiwanan mo rin ba ako? Hinaplos ng binata ang pisngi ng dalaga. Leia, mula nang minahal mo ko, hindi na ako ang dating Andrew na nakilala mo. Wala akong balak na iwanan ka. Sa ngayon, ang gusto ko magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Leia. Pumatak pa ang mga luha ng dalaga. Pinahid naman ito ni Andrew bago siya muling halikan nito. Hindi na ito pinigilan pa ni Leia. Tuluyan siyang nagpaubaya sa lalaking mahal niya. Sa gabing iyon ay tuluyang nakuha ni Andrew ang mahiyaing dalaga na si Leia. Sa sumunod na araw ay nakaupo si Leia sa isang bench na malapit sa gate ng school. Doon ang tagpuan nila ni Andrew. May ngiti sa labi ni Leia habang naghihintay. Masaya siya na naibigay niya ang kanyang sarili sa lalaking mahal niya at alam niya na nagmamahal din sa kanya ng sobra. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Andrew kaya tinawagan na ito ni Leia. Doon ay sinabi ni Andrew na hindi siya nito magagawang ihatid pa uwi sa apartment dahil nga sa abala ito sa isang project sa school, kung kaya't mag-isa na lang na umuwi ang dalaga. Pero sa paglipas ng araw ay tila napadalas ang pagiging abala ni Andrew sa ibang bagay. Gusto man sana itong intindihin ni Leia, pero umabot na ng isang linggo na hindi sila nagkikita ng lalaking mahal niya. Sa pagkakataon na iyon ay minabuti ni Leia na siya na mismo ang lumapit kay Andrew. Pinuntahan ni Leia ang kanyang boyfriend sa classroom nito. Sa pagpasok niya sa loob ng classroom ay natigilan si Leia nang makita niya si Andrew na may kahalikan na ibang babae. Hindi nakapagpigil si Leia, kaya nagawa niyang sampalin si Andrew. Bukod doon ay hinatak niya rin ang buhok ng babaeng kahalikan ni Andrew. Lumabas ang matinding galit ni Andrew. Pwede ba, Leia? Tumigil ka na. Umalis ka na nga. Nanggugulo ka lang dito. Tinago pa ni Andrew ang naturang babae sa kanyang likuran na animoy pinoprotektahan mula kay Leia. Hindi makapaniwala si Leia na pinagtatanggol pa mismo ni Andrew ang babaeng kahalikan. Tiningnan ni Andrew ng seryoso si Leia. Leia, umalis ka na. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Tapos na tayo. Hinawakan ni Andrew ang kamay ng bago niyang babae at lumakad sila palabas ng classroom. Kaagad naman na sumunod si Leia. Andrew, I'm sorry. Wag mo naman akong iwan. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Pakiusap, Andrew. Wag mo naman akong iwanan. Nagawa pang lumuhod ni Leia sa harapan ni Andrew habang humahagulgol sa pag-iyak at nagmamakaawa. Sa sandaling iyon ay napapalibutan na sila ng maraming tao. Pero hindi nahabag si Andrew. Tinalikuran niya si Leia at umalis siya kasama ang bagong babae na kanyang nagugustuhan. Nakita ng maraming estudyante ang matinding pag-iyak ni Leia habang lumalakad palabas ng eskwelahan. At iyon na rin ang huling araw na nakita ng lahat si Leia. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ito pumasok at maging ang mga guro ay wala ng balita sa kinaroroonan ng dalaga.
Nagpatuloy naman ang nakasanayang gawain ni Andrew. Sa paglipas ng mga taon ay lalo pang dumami ang pangalan ng mga babaeng na idagdag niya sa kanyang listahan. Ang mga babae na matapos niyang makuha ay kaagad din niyang iiwanan. Nakatapos ng pag-aaral si Andrew at nagkaroon ng trabaho. Minsan ay nasa bar si Andrew kasama ang kaibigan na si Jordan. Sa naturang bar madalas nag-aabang at nakikipagkilala si Andrew sa mga babaeng nabibiktima ng kanyang karisma. Habang masayang nakikipagkwentuhan si Andrew sa isang kolehiyalang babae, ay bigla na lamang may tumapon sa damit niya na tubig. Mabilis na humingi ng tawad sa kanya ang taong nakatapon ng tubig. Sa pag-angat ng mga mata ni Andrew, ay napatigil siya nang makita niya ang isang napakagandang dalaga. "Sorry talaga, hindi ko sinasadya." Pinigilan ni Andrew ang naturang babae at ngumiti siya dito. "Ayos lang, miss. Walang problema. Hindi mo na kailangan humingi ng sorry. Sapat na sa akin na malaman ko ang pangalan mo." Napatigil naman ang naturang babae at unti-unti ring napangiti kay Andrew. Sa gabing iyon ay nakilala ni Andrew ang magandang dalaga na si Francesca. Niligawan niya ito at hindi rin nagtagal ay nakamit niya rin mula dito ang matamis na oo. Doon lang tuluyang natigil ang mga kalokohan ng binata. Minahal ni Andrew ng sobra si Francesca at alam ni Andrew na sobrang mahal din siya ng dalaga. Sa katunayan ay matindi ang suporta ni Francesca kay Andrew pagdating sa pinansyal. Maganda ang trabaho ni Francesca. Malaki ang kinikita nito at nakapagpundar na nga ito ng isang magandang bahay at nakabili na rin ng ilang ari-arian. Kaya nga nang mawala ng trabaho si Andrew, ay si Francesca lang ang natatangi niyang naging takbuhan. Handa naman si Francesca na tulungan sa lahat ng bagay ang binata. Kahit pa nga na ilang buwan pa lang silang magkarelasyon ay pinatira na ni Francesca si Andrew sa kanyang bahay at doon ay tuluyan silang nagsama. "Good morning, babe. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Wala ka bang pasok?" Tanong ni Andrew kay Francesca nang yakapin niya ito mula sa likuran. Napangiti naman si Francesca at hinarap ang binata. "Hindi ako papasok kasi di ba darating ngayon ang bunso kong kapatid?" "Andrew, ayos lang ba talaga sa'yo na tumira muna dito ang kapatid ko habang nag-aaral siya? Okay lang ba talaga sa'yo na makasama natin siya dito sa bahay?" Hinawakan ni Andrew ang kamay ng dalaga. "Bakit naman hindi ako papayag? Sa katunayan, wala naman akong karapatan na tumanggi kasi nakikitira lang din naman ako dito sa bahay mo." Napabuntong hininga naman si Francesca. "Di ba sinabi ko naman sa'yo na ayaw kong naririnig na sinasabi mo yan? Kasi bahay nating dalawa ito at oras na maikasal tayo, lahat ng meron ako ay magiging pag-aari mo na rin. Kaya ngayon pa lang, sanayin mo na." Napangiti naman ang binata. "Pero bago ang lahat, ikaw muna ngayon ang pag-aari ko." Napahiyaw si Francesca nang bigla siyang buhati ni Andrew at hiniga sa sofa. Hinalikan siya nito sa labi hanggang sa nauwi na nga ito sa isang mainit na tagpo doon mismo sa sala ng kanilang bahay. At sa kasagsagan ng mga kaganapan ay bigla na lamang may kumatok sa pinto. Mabilis na bumangon si Francesca at nagbihis. "Babe, magbihis ka na rin. Baka yung bunsong kapatid ko na yang kumakatok." Napakamot naman sa ulo si Andrew dahil sa pagkabitin. Napansin naman ito ni Francesca kaya hinalikan niya ito ng mabilisan sa labi. "Huwag ka nang magtampo, babe. Mamaya itutuloy natin yung gusto mo doon sa kwarto." Lumakad naman na si Francesca para buksan ang pinto. Natawa na lang si Andrew na napapailing. Kahit na gabi-gabi pa yata nilang gawin ang bagay na gusto ni Andrew, ay hindi mawawala ang pagkasabik niya kay Francesca. Nasabi ni Andrew na sapat na talaga ang dalaga para maibsan ang pangangailangan ng kanyang pagkalalaki. Hindi na nagkaroon pa ng ibang babae sa buhay ni Andrew. Doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya ipagpapalit si Francesca sa kahit na sinong babae. Para kay Andrew ay wala nang mas hihigit pa sa kabaitan, kagandahan at kaseksihan ni Francesca. Hanggang sa nakilala ni Andrew ang bunsong kapatid ng babaeng mahal niya. Ito ay walang iba kundi ang kolehiyalang si Aliana.
Babe, ito pala ang kapatid kong si Aliana. Dito na muna siya titira sa bahay habang nag-aaral siya. Bumati rin naman si Aliana. Magandang umaga, Kuya Andrew. Matamis ang ngiti ni Aliana sa binata at marahan pang kumagat sa labi ang bunsong dalaga. Pagtangulang ang naisagot ni Andrew. Labis siyang natigilan nang makita niya ang kagandahan at magandang katawan ng estudyanteng si Aliana. Kahit na maraming tukso ang nakapaligid kay Andrew, ay pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Francesca. Pero paano niya ngayon pipigilan ang kanyang sarili kung ang mismong tukso ay makakasama niyang titira sa isang bahay? Paano makakaiwas si Andrew kung ang tukso ay ang bunsong kapatid ni Francesca? Sa sumunod na araw ay naninibago pa rin si Andrew sa malaking pagbabago sa kanilang tahanan. Nasanay kasi siya na silang dalawa lang ni Francesca ang nakatira doon sa bahay hanggang sa dumating nga ang bunsong kapatid nito na si Aliana. Habang abala sa pagluluto si Andrew sa kusina, ay bumaba naman mula sa kwarto si Francesca na nakabihis na para pumasok sa opisina. Babe, hindi na ako dito mag-aalmusal ah. May meeting kasi ako ngayong umaga. Sumagot naman si Andrew. Ganon ba? Sige, mag-iingat ka. Nagpaalala pa si Francesca. Kapag nagising si Aliana, sabihin mo na kumain muna siya bago pumasok sa school. Kailangan 4:00 ng hapon nakauwi na siya dito. Bantayan mo siyang mabuti at tawagan mo ko kapag gumawa siya ng kung anumang kalokohan dito sa bahay. Andrew, napakapilya niyang kapatid ko. Kaya wag mo sanang maalis ang mata mo sa kanya. Tumango naman si Andrew sa lahat ng paalala ni Francesca at humalik pa ito bago tuluyang umalis ang panganay na dalaga. Nagsimula naman nang mag-almusal si Andrew. Dahil nga sa wala siyang trabaho ay doon lang siya nananatili sa bahay. Hanggang sa narinig ni Andrew ang boses ni Aliana. Ate Francesca, nakita mo ba yung sapatos ko? Halos mabilaukan si Andrew nang makita niya ang bunsong dalaga na nakasuot lang ng puting shirt at underwear. Napatingin naman si Aliana kay Andrew. Doon ay nagsalita naman na ang binata. Aliana, umalis na ang ate Francesca mo papasok sa trabaho. Tumango naman si Aliana hanggang sa napansin niya na tila umiiwas ng tingin ang binata. Bakit Kuya Andrew? May problema ba? Huminga ng malalim ang binata bago sumagot. Aliana, sa palagay ko kasi, hindi ka dapat nagsusuot ng ganyan kahit pa na nandito ka lang sa bahay. Kasi may lalaki ka pa rin nakasama dito. Napakunot ang noo ni Aliana at bahagya siyang tumawa. Ano naman ang masama sa suot ko, Kuya Andrew? I guess, I have the guts naman to dress like this. Ang sexy ko kaya? Don't I look sexy for you? Napakamot naman sa ulo ang binata. Hindi naman sa ganun, Aliana. Lalo pang tumawa si Aliana. Lumapit pa siya kay Andrew at tinitigan ito sa mata. Ganito talaga ako manamit, Kuya Andrew. And time will come. Huwag ka nang magulat kung lalabas ako sa kwarto ko na walang kahit na anong saplot sa katawan. Napalunok ng laway si Andrew sa sinabi ni Aliana. Muling napahagik-gik sa tawa ang bunsong dalaga at lumakad na siya paakyat sa kanyang kwarto. Sinundan naman ito ng mga mata ng babaerong binata. Isang gabi ay kinausap ni Andrew ang girlfriend niyang si Francesca tungkol sa bunsong kapatid nito na si Aliana. Gusto ni Andrew na pagsabihan ni Francesca ang kanyang kapatid tungkol sa pananamit nito sa loob ng bahay. Babe, parang hindi kasi tama. Dalaga na siya kaya dapat nag-iingat na siya sa mga kilos niya. Napabuntong hininga naman si Francesca. Ewan ko ba dyan kay Aliana? Kahit noong mga bata pa kami, matigas talaga ang ulo niya. Pagsasabihan ko siya bukas. Muli namang nagsalita si Andrew. Kahit sana baguhin niya lang yung pananamit niya dito sa bahay. Biruin mo, humaharap siya sa akin ng naka-underwear lang. Napatingin ng seryoso si Francesca sa binata. Bakit ba masyado kang apektado, Andrew? Huwag mo sabihin sa akin na tinatamaan ka kapag nakikita mo ang kapatid ko. Bahagya namang tumawa si Andrew.
Bakit naman ako tatamaan kay Aliana? Ikaw lang ang natatanging babae na kinasasabigan ko, Francesca. At walang makakapantay sa'yo sa gabi na pinapadama mo sa akin. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Hinaplos pa ni Andrew ang pisngi ng panganay na dalaga. Palagi kang pagod sa trabaho. Ilang gabi na rin walang nangyayari. Mapagbibigyan mo ba ako ngayon? Napangiti naman si Francesca at tumango siya. Hinalikan siya ni Andrew at doon ay naganap ang isang bagay na talaga namang nagbibigay ligaya sa kanilang pareho. Nang matapos ang kanilang kaganapan ay pareho silang hinihingal hanggang sa napatigil si Andrew nang makita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto at doon ay nakasilip ang bunsong kolehiyalang si Aliana. Nang magtama ang mga mata nila ay kaagad na rin na umalis si Aliana. May pagtataka naman sa isipan ni Francesca nang makita niya kung saan nakatingin si Andrew. Babe, bakit? Anong problema? Mabilis naman na umiling si Andrew. Wala, tara na, matulog na tayo. Makakatulog na sana ang dalawa nang biglang pumasok doon sa kanilang kwarto si Aliana. Tinanong naman ito ni Francesca. Aliana, bakit? Anong problema? Naiinis naman na sumagot si Aliana. Ate, pwede bang dito ako matulog sa kwarto nyo? Nasira kasi yung aircon doon sa kwarto ko. Bahagya namang tumawa si Francesca. O sige na, halika na dito. Malakas ang kabog ng dibdib ni Andrew nang gumitna sa kanila ang bunsong dalaga. Hindi siya mapakali habang katabi niya ito sa higaan. Nakatalikod ito ng higa mula sa kanya. Pero nabalot ng matinding pagnanasa si Andrew dahil sa halimuyak na naaamoy niya mula kay Aliana. Nang mapansin niyang mahimbing na ang tulog ng magkapatid, ay lumabas siya ng kwarto at nagpunta sa banyo. Doon ay nilabas ni Andrew ang kanyang nararamdaman, habang si Aliana ang nasa kanyang isipan. Kinabukasan ay sabay-sabay na nag-almusal ang magkasintahan na si Andrew at Francesca, pati na rin ang bunsong dalaga na si Aliana. Tinanong ni Francesca ang kanyang kapatid kung ano ang oras ng pasok nito. Sumagot naman ang dalaga. Mamayang after lunch pa ang pasok ko, Ate Francesca. Tumango naman ang panganay na dalaga. Kay Andrew ko na lang iaabot ang allowance mo kasi siya ang magche-check sa'yo kung hindi ka ba nagbubulakbol. Paminsan-minsan pupuntahan ka niya sa eskwelahan para malaman kung pumapasok ka ba talaga. Napairap naman ang bunsong dalaga. Okay, fine. Kung yan ang gusto nyo, wala naman akong magagawa. Napabuntong hininga si Francesca. Aliana, intindihin mo naman sana. Para sa'yo din naman itong ginagawa namin sa'yo. Gusto ko na makapagtapos ka ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho katulad ko. Habang nagsesermon si Francesca sa kanyang kapatid, ay napatigil si Andrew nang makitang hindi nakikinig si Aliana. Bagkos ay nakatingin lang ito sa kanya at tila nang aakit ang ngiti nito. Napainom ng isang basong tubig si Andrew. Nang makaalis si Francesca ay sina Andrew at Aliana na lang ang natira sa bahay. Lumapit si Aliana sa binata. Kuya Andrew, pwede ko na bang makuha ang allowance ko for today? May gusto kasi akong bilhin dyan sa palengke saglit. Napatingin si Andrew sa bunsong dalaga. Pero Aliana, nasabi kasi sa akin ng ate mo na ibibigay ko lang ang allowance mo kapag papasok ka na sa school mamaya. Umirap naman si Aliana at agad na tinalikuran si Andrew. Sa umagang iyon ay kailangan ni Andrew na magpunta sa palengke na malapit sa kanila para bumili ng mailulutong ulam. Bukod doon ay inutusan din siya ni Francesca na singilin ng bayad sa upa ang mga nakatira sa apartment na pagmamay-ari ng dalaga. Bit-bit ang tuwalya ay bumaba ng hagdan si Andrew para maligo. Papasok na sana siya sa banyo nang biglang inunahan siya ni Aliana. Natatawa pa ang dalaga na humarap sa kanya. Kuya Andrew, pwede ba na ako na muna ang maunang maligo? Init na kasi ako Napakamot naman sa ulo ang binata. Pero Aliana, nagmamadali kasi ako. Kasi maniningil pa ako sa bayad ng upa doon sa apartment na pagmamay-ari ng ate mo. Napanguso naman si Aliana. Sige naman na Kuya Andrew, makakapaghintay naman yung mga boarders ni ate Francesca. Napabuntong hininga si Andrew. O sige na nga,
Basta bilsan mo lang ha. Nagmamadali kasi talaga ako. Sumagot naman ang bunsong dalaga. Naku, paano yan? Matagal pa naman akong maligo lalo pat gusto kong magbabad sa shower. Sobrang init kasi talaga. Ngumiti pa si Aliana bago muling nagsalita. Kung nagmamadali ka Kuya Andrew, pwede ka namang sumabay sa akin maligo. Walang problema yun sa akin. Napalunok ng laway si Andrew. Ano bang sinasabi mo Aliana? Seryoso namang tumingin ang dalaga. Seryoso ako sa sinabi ko Kuya Andrew. Iiwanan kong hindi nakalaki tong pinto ng banyo. Pumasok ka na lang kung talagang nagmamadali ka. Lumakad naman na papasok si Aliana sa loob ng banyo. Naiwan naman na tulala at nakatayo si Andrew doon sa sala. Marami ang gumugulo sa kanyang isipan. Napatingin siya sa pinto ng banyo at nakita niya nga ang bahagya itong nakabukas. Dinig din niya ang ragasan ng tubig mula sa loob nito. Hudyat na nagsimula ng maligo ang bunsong kapatid ni Francesca. Doon ay tuluyang nabalot ng kamunduhan ang binatang si Andrew. Lumakad siya at pumasok sa loob ng banyo. Nakita ng dalawa niyang mga mata ang walang saplot na si Aliana na kasalukuyang naliligo. Nang lumingon si Aliana ay ngumiti ito sa kanya. Ano pang inaantay mo Kuya Andrew? Alangan naman na maligo ka ng nakadamit. Namutawi ang malaking ngiti sa labi ng binata. Kaagad siyang nag-alis ng kanyang mga damit at sumabay sa pagligo ng bunsong dalaga. Hinalikan niya si Aliana at tuluyang kinain ng matinding tukso ang binata. Muli ay tumikim siya ng ibang putahe. Doon mismo sa banyo ay nagawa niyang makuha ang bunsong kapatid ng babaeng mahal niya. Kinagabihan ay maagang umuwi si Francesca. Sabay-sabay silang naghapunan doon sa kusina. Kakaiba ang mga ngiti na pinapakita sa kanya ni Aliana. May kaba naman na nararamdaman si Andrew matapos ang naganap sa kanila ni Aliana doon sa banyo. Ngumiti kay Andrew si Francesca. Babe, kumusta ka naman dito sa bahay? Hindi ka ba nahihirapan sa mga gawaing bahay? Sumagot naman na nakangiti ang binata. Hindi naman babe, wag mo na akong masyadong intindihin. Maayos naman ako dito sa bahay. Medyo naboboard ako pang minsan-minsan, pero kahit paano nalilibang ko naman ang sarili ko sa ibang bagay. Hanggang sa nagsalita si Aliana. Sa palagay ko, hindi naman na siya naboboard kasi nandito na ako sa bahay. Nakakunot naman ang noo ni Francesca. Anong ibig mong sabihin Aliana? Kakaibang ngiti pa ang pinaabot ni Aliana kay Andrew. Nang sandaling iyon ay labis na kaba naman na ang nararamdaman ni Andrew. Pakiramdam niya ay isisiwalat ni Aliana ang mga kaganapan noong umaga. Hanggang sa sumagot nga si Aliana. Hindi na maboboring si Kuya Andrew kasi kahit paano may nakakausap na siya. Diba Kuya Andrew? Napangiti naman si Francesca. Natutuwa naman ako na kahit paano ay close na kayong dalawa. Noong una kasi halos hindi kayo nag-uusap. Saka nga pala, magpapaalam na rin ako sa inyong dalawa. Bukas ng umaga, babiyahe kami ng mga katim ko sa trabaho papunta sa Baguio para sa isang project. 1 linggo kami doon. Napatingin naman si Andrew kay Francesca. Pero babe, parang ang tagal naman yata masyado ng 1 linggo. Napabuntong hininga si Francesca. Wala akong magagawa babe. Yun ang utos sa amin ng boss ko. Medyo malaking kliyente kasi ang nililigawan namin this month kaya kailangan namin talagang paghandaan. Huwag ka nang malungkot babe. Mabilis lang naman ang 1 linggo. At isa pa, kasama mo naman dito sa bahay ang kapatid ko. Napatingin si Andrew kay Aliana hanggang sa nagsalita ito. Bakit Kuya Andrew? Ayaw mo bang kasama ako dito sa bahay? Ilang segundo bago nagawang sumagot ni Andrew. Hindi naman sa ganun Aliana. Hindi lang kasi ako sanay na malalayo ng matagal sa akin ang ate mo. Muli namang nagsalita si Aliana. Huwag kang mag-alala Kuya Andrew. Hindi ko hahayaan na malungkot ka. Akong bahala at nasisiguro kong hindi mo masyadong mararamdaman ang pangungulila kay ate Francesca. Napatigil naman si Andrew at tila nababasa niya ang tumatakbo sa isipan ng bunsong dalaga.
Nakangiti naman si Francesca na walang kamalay-malay sa binabalak ng bunso niyang kapatid sa kanyang kasintahan. Alas 11 na ng gabi nang tumayo si Aliana mula sa kanyang higaan. Gusto niya sanang makausap ang kanyang panganay na kapatid kaya nagpunta siya sa kwarto nito. Kakatok na sana sa pintuan si Aliana nang mapatigil siya nang marinig niya ang kakaibang ingay ng kanyang ate Francesca mula sa loob ng kwarto. Alam ni Aliana ang nagaganap sa loob ng pagitan ng kanyang kapatid at ng kasintahan nitong si Andrew. Sa gabi kasing iyon ay sinulit na magkasintahan ang huling gabi bago magpunta si Francesca sa Baguio. Sa sandaling iyon ay napapangiti si Aliana habang inaalala niya ang naganap sa kanila ni Andrew sa banyo. Kaya naiintindihan niya kung bakit ganun na lang kalakas ang ingay na naririnig niya mula sa loob ng kwarto. Hindi na inistorbo pa ni Aliana ang ginagawa ng dalawang magkasintahan. Natatawa siya na napapailing na lumakad pabalik sa kanyang kwarto. Hinihingal naman sina Andrew at Francesca matapos ang kanilang ginawa. Malaki ang ngiti ni Andrew nang yumakap sa kanya ang panganay na dalaga. Okay ka lang ba? Tanong ni Andrew. Tumango naman si Francesca. Okay lang ako, babe. Lalo pang lumaki ang ngiti ng binata. Isang linggo ka lang dun ha. Baka naman kasi mag-extend ka pa tulad ng nakaraan. Alam mo naman na hindi ako nakakatulog sa gabi nang wala tayong biyaheng langit. Tiningnan ni Francesca ng seryoso ang kasintahan. Baka naman habang wala ako, kung sino-sinong babae na ang dalhin mo dito sa bahay at isama mo sa biyaheng langit mo. Bahagyang tumawa naman si Andrew. Hindi na ako maghahanap ng iba, babe. Kasi mula nang makilala kita, sa'yo ko na lang nararamdaman ang matinding kasabikan. Napangiti naman si Francesca at natulog na nga sila ng mahimbing ng gabing iyon. Kinabukasan ay tinulungan ni Andrew si Francesca sa pagsakay sa kotse ng ilang mga gamit na dadalhin ng panganay na dalaga. Humalik pa at nagyakap ang dalawa bago tuluyang umalis si Francesca. Nang pumasok si Andrew sa loob ng kwarto, ay nakita niya si Aliana na nakaupo sa sofa at nakatapis lang ng tuwalya. Nakaalis na ba si Ate Francesca? Sumagot naman si Andrew. Kakaalis lang niya, Aliana. Doon ay unti-unting napangiti ang bunsong dalaga. Lumalim naman ang paghinga ni Andrew habang nakatitig kay Aliana, hanggang sa tumayo si Aliana at lumapit sa binata. Isang linggo sa Baguio si ate. Ibig sabihin, isang linggo rin tayo na malayang magagawa ang lahat ng gusto natin. Huminga ng malalim si Andrew. Aliana, ano ka ba? Kapatid ka ni Francesca. Kaya yung nangyari sa atin noong nakaraang araw, hindi na dapat maulit yun. Sumagot naman si Aliana. Ganun ba? Eh di sige, walang problema. Tumalikod ang bunsong dalaga at akmang lalakad na papunta sa banyo nang tila sinasadya niyang mahulog sa lapag ang tuwalya na nakatapis sa kanya. Napatigil ang binata sa tumambad sa kanyang mga mata. Dinampot ni Aliana ang tuwalya at muling tinakip sa kanyang sarili. Bago pa niya ihakbang ang kanyang mga paa, ay bigla siyang hinawakan ni Andrew sa braso. Sa paglingon ni Aliana ay nakita niyang unti-unting nagkaroon ng ngiti sa labi ng binata. Nagustuhan mo ba talaga yung ginawa natin? Gusto mo ba talagang maulit yun? Bago pa makasagot ang dalaga, ay agad na siyang hinalikan ng binata. Binuhat ni Andrew ang dalaga at dinala ito papunta sa kwarto. At doon ay muling ginawa ng binata ang malaking panluloko kay Francesca sa piling ng mismong kapatid nito. Wala nang salita na lumabas sa bibig ni Aliana at kakaibang ingay na nga ang sunod na naririnig sa loob ng silid. Nagtatawanan sina Andrew at Aliana habang sabay na naghahapunan doon sa kusina. Dahil sa mga kaganapan sa kanilang dalawa, ay naging malapit at komportable na rin sila sa isa't isa. Sa sandalingang iyon ay naka-boxer shorts lang si Andrew at wala pang pang-itaas na damit, habang si Aliana ay suot ang manipis na puting sando at naka-underwear. Hindi ka lang pala sa ganun magaling. Masarap ka rin palang magluto, Kuya Andrew. Natatawa naman na napapailing si Andrew habang nagsasandok ng ulam. Pwede bang wag mo na akong tawagin, Kuya Andrew? Tawagin mo na lang ulit akong kuya kapag nandyan na ang Ate Francesca mo. Kasi habang wala siya,
Ikaw muna ang asawa ko. Kaya responsibilidad mo ang bawat gabi ko habang tayong dalawa lang ang nandito sa bahay. Natatawa na lang din si Aliana sa mga sinasabi ni Andrew, pero tila pabor din ito sa kanya hanggang sa magtanong si Aliana. Paano kaya kung malaman ni ate ang ginagawa nating dalawa? Anong sa palagay mo, Andrew? Sumagot naman si Andrew. Siguradong mapapatay niya tayong dalawa. Sumagot din si Aliana. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga, sumaya ako sa piling ng boyfriend niya. Ngumiti si Aliana at doon ay kinumpronta siya ni Andrew. Natatawa si Andrew na sinabihan ang bunsong dalaga. Huwag mo nga akong iningitian ng ganyan kapag nandito ang ate mo. Nagtanong naman si Aliana. Alam ko, kasi sa ganitong ngiti ko ikaw naakit. Tama ako, di ba? Hindi naman tumigil sa mapang-akit ng ngiti si Aliana at naging malagkit pa ang tingin niya kay Andrew. Natatawa naman ang binata. Tama na yan, Aliana. Wag mo kong hinahamon. Pag ako nabuhayan, humanda ka talaga sa akin. Sumagot naman si Aliana. Handa naman ako eh. Gawin mo lang lahat ng gusto mo. Wala namang pumipigil sa'yo, di ba? Lalo pang lumaki ang ngiti ni Andrew. Sa sandaling iyon ay tuluyang nanumbalik ang binata sa nakaraan. Bumalik siya sa pagiging babaero na kung sino man ang nakahain ay agad niyang susunggaban. Habang wala si Francesca ay nagtuloy-tuloy ang mga gawain nila Andrew at Aliana. Talaga namang sinulit nilang dalawa ang isang buong linggo na silang dalawa lang ang magkasama sa bahay. Halos ang lahat ng bawat sulok sa loob ng bahay ay naganap ang isang gawain sa pagitan ng dalawa. Nang bumalik si Francesca mula sa Baguio, ay doon lang din bumalik sa normal ang mga kaganapan doon sa bahay. Bagong ligo si Francesca na pumasok sa loob ng kwarto at naabutan niya si Andrew na abala sa panonood ng telebisyon. Tumabi si Francesca sa kanyang kasintahan at yumakap sa braso nito. Namiss kita, babe. Napangiti naman si Andrew. Namiss rin kita ng sobra, babe. At dahil isang linggo kang wala, susulitin natin ang buong gabi. Umalma naman ang natatawang si Francesca. Buong gabi talaga? Baka naman di na ako makapasok sa trabaho niyan bukas. Hinaplos ni Andrew ang pisngi ng panganay na dalaga. Wala akong pakialam. Kasalanan ko ba kung isang linggo kang wala kaya ganito ko kasabik sa'yo? Napakagat sa labi si Francesca. O sige na nga, pagbibigyan kita pero matulog na rin tayo agad pagkatapos ha. Hindi ako pwedeng mapuyat. Umiling naman na nakangiti si Andrew. Kapag sinabi kong buong gabi, buong gabi. Naiintindihan mo? Lalo pang tumawa si Francesca. Muling nagsalita ang binata. Kaya magsimula na tayo. Kaagad na hinatak ni Andrew si Francesca at matapos nga ang isang linggo ay muling naranasan ng binata ang mahabang biyahe sa piling ng babaeng labis na nagmamahal sa kanya. Nakatayo si Aliana sa labas ng pinto ng kwarto nila Andrew at ng kanyang ate Francesca. Malalim ang kanyang paghinga at ramdam ang galit sa kanyang mga mata habang naririnig niya ang ingay na nagmumula sa kanyang panganay na kapatid. Doon ay naisip ni Aliana na matapos ang isang linggo ay bumalik na nga ang kanyang ate. Ang kanyang ate Francesca na totoong nagmamay-ari sa lalaking nagbigay ligaya sa kanya ng isang buong linggo. Huminga ng malalim si Aliana at kaagad nang lumakad papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Matindi ang pagod ni Andrew matapos ang kaganapan sa loob ng kwarto, kapiling ang kanyang kinakasama na si Francesca. Tumingin sa kanya nang nakangiti ang panganay na dalaga. Babe, uhaw na ako. Parang hindi ko na kayang bumangon. Ikaw naman kasi, kasalanan mo ito. Ikuha mo naman ako ng tubig sa kusina. Natatawa naman si Andrew habang nakatingin kay Francesca. Sige, hintayin mo ko ha. Hindi pa tayo tapos. Marahan pa siyang kinurot ni Francesca bago ito bumangon at lumakad palabas ng kwarto. Nang pababa si Andrew ng hagdan ay nakita niya doon sa kusina ang bunsong dalaga na si Aliana. Kasalukuyan itong nagpapainit ng tubig.
Dahan-dahan na lumapit ang binata kay Aliana at agad itong niyakap mula sa likuran. Bakit gising ka pa? Hindi naman sumagot ang dalaga. Bagkus ay humarap lang ito kay Andrew at tiningnan ito ng seryoso. Ano bang ginagawa mo dito? Bumalik ka na nga doon kay Ate Francesca? Sa pananalita ni Aliana ay halata ang pagtatampo nito. Napakunot ang noo ni Andrew na natatawa. Teka, may nagawa ba ako? Bakit nagagalit ka sa akin? Umirap naman ang dalaga at sinumulan ng magtimpla ng gatas. Wala. Sige na, umakyat ka na. May ginagawa pa kayo ni Ate Francesca, di ba? Malamang, hindi pa kayo tapos hanggang ngayon. Muling hinigit ni Andrew si Aliana at niyakap. Teka nga lang, alam ko na kung anong pinagmumulan niyang pagtataray mo. Nagsiselos ka, no? Muling umirap si Aliana. Kasi naman mukhang tuwang-tuwa ka sa pagbabalik niyang ate ko. Bahagyang tumawa si Andrew at hinaplos ang buhok ng bunsong dalaga. Baby, pinagbibigyan ko lang ang Ate Francesca mo. Siyempre, isang linggo siyang wala dito sa bahay. Kung hindi namin gagawin yun, siguradong maghihinala siya. Gusto mo ba na maghinala sa atin ang ate mo? Napanguso si Aliana at umiling bilang sagot. Inangat naman ni Andrew ang mukha nito. Yun naman pala Kaya, intindihin mo na lang muna ang sitwasyon ngayon. Para rin naman sa atin tong dalawa. Nagsalita naman si Aliana. Bakit kasi parang mas masaya ka sa kanya kaysa sa akin? Bahagyang tumawa si Andrew. Mas masaya ako sa'yo. Mas gusto kita at mas kinasasabikan kita. Alam mo naman yun, di ba? Tumango naman ang bunsong dalaga. Bukas kapag pumasok na si ate sa trabaho, tayong dalawa naman Nakangiti na tumango si Andrew. Oo na nga. Sa ngayon, matulog ka na muna. Ihanda mo ang sarili mo bukas dahil mahaba-habang biyahe ang gagawin natin. Napakagat sa labi si Aliana at nang akmang aakyat na siya sa kwarto para matulog ay marahan pa siyang hinampas sa likuran ng natatawang si Andrew. Pumasok saglit sa banyo si Andrew para maghilamos at doon ay humarap siya sa salamin. Natatawa na napapailing si Andrew sa mga kaganapan. Tuluyan na nga bumalik si Andrew sa totoo niyang katauhan. Doon ay napagtanto niya na mas masaya pa rin ang tumikim ng iba't ibang putahe kaysa ang manatili sa isa. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging hari ng karisma. Sobrang proud siya sa kanyang sarili dahil maging siya ay hindi akalain na hahantong sa ganong sitwasyon. Sa sitwasyon na naghahati ang dalawang magkapatid sa kanyang kakisigan. Kinabukasan ay pababa si Francesca ng hagdan matapos niyang makapagbihis. Papasok na kasi siya sa opisina ng umagang iyon. Nang makababa siya sa sala ay naabutan niya sina Aliana at Andrew na parehong nasa sala. Nakaupo si Andrew sa isang maliit na sofa, habang si Aliana ay nakahiga sa mahabang sofa at abala sa kanyang phone. Ang tahimik niyo namang pareho dyan, para kayong mga problemado. Natatawang sabi ni Francesca. Doon lang napagtanto ni Andrew na nakababa na pala si Francesca mula sa kanilang kwarto. Babe, andyan ka na pala. Papasok ka na ba? Ngumiti naman si Francesca at tumango. Hinatid ni Andrew ang panganay na dalaga papunta sa kotse nito. Humalik pa si Andrew kay Francesca at nang tuluyan itong makaalis ay nakita niyang nakatayo na sa pinto si Aliana. Pareho silang napangiti. Agad nilang sinalubong ang isa't isa at naglapat ang kanilang mga labi. Nakaligo ka na ba? Nakangiting tanong ni Andrew habang nakatitig sa mata ng bunsong dalaga. Sumagot naman si Aliana. Kanina pa. At kanina pa ako naghihintay. Kaya pwede ba? Tara na. Bahagyang tumawa si Andrew at muling hinalikan si Aliana. Mauna ka na sa kwarto. Ikakandado ko lang itong kit tapos susunod na ako sa'yo. Napakagat sa labi si Aliana at kaagad na sinunod ang utos ng binata. Mabilis naman na kinandado ni Andrew ang gate ng kanilang bahay at sinundan na nga niya ang bunsong dalaga doon sa kwarto nito. Pagpasok pa lang ni Andrew sa pinto ay agad na siyang sinunggaban ng halik ni Aliana. At sa umagang ang iyon ay muling naganap ang isang kamunduhan
na paulit-ulit na nilang ginagawa. Naging ganun na nga ang tema ng pang-araw-araw ni Andrew. Sa gabi ay si Francesca ang kapiling niya at sa umaga naman ay kapatid nito ang sa kanya ay nagpapaligaya. Nang matapos sina Andrew at Aliana sa milagro na kanilang ginawa, ay tinanong ng bunsong dalaga ang binata. Andrew, hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Napakunot ang noo ni Andrew sa tanong ni Aliana. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Aliana bago ituloy ang kanyang sinasabi. Ibig kong sabihin, kung ganito na lang ba palagi tayo? Palagi na lang ba tayong magtatago? Palagi na lang ba natin aantayin ang ate ko na makaalis bago natin magawa ang gusto natin? Napatingin si Andrew sa bunsong dalaga. Nakakapag-antay naman tayo palagi, di ba? Maayos naman ang setup natin. Ano pa bang gusto mong mangyari? Seryoso naman na sumagot si Aliana. Ang gusto ko, makipaghiwalay ka na kay ate Francesca. Natigilan naman si Andrew. Napapaliw ka na ba? Gusto mo nasaktan ko ang sarili mong kapatid? Sumagot naman si Aliana. Kaysa naman patagalin mo pa. Diba sabi mo, mas gusto mo ako? Diba sabi mo, mas nag-e-enjoy ka kapag ako ang kasama mo? At sabi mo pa, mas kakaibang ligaya ang nararanasan mo sa akin kaysa kay ate Francesca. Bakit mo palulukohin ang sarili mo? Bakit hindi ka magpakatotoo? Ano ba? Gusto mo ba talaga ako o ayaw mo? Pumili ka nga sa amin ni ate. Ako ba o si ate Francesca? Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Aliana. Ano ka ba naman? Siyempre, mas pipiliin kita kaysa kay Francesca. Seryoso pa rin na sumagot si Aliana. Kung ganun, edi makipaghiwalay ka na sa kanya. Tapos umalis na tayo dito. Tumira tayong dalawa sa isang bahay na tayong dalawa lang. Yung malayo sa ate ko. Ngumiti pa si Aliana sa binata. At kapag dalawa na lang tayo na nakatira sa iisang bahay, alam mo naman siguro ang mga mangyayari. Umaga, hapon at sa gabi kitang pasasayahin. Diba, yun ang gusto mo? Nagkaroon naman ng malaking ngiti sa labi ni Andrew. Siyempre naman, gustong gusto ko yun. Pero hindi muna sa ngayon. Hindi madali ang mga gusto mong mangyari, Aliana. Kasi, saan tayo titira? Wala naman ako sariling bahay. Kaya nga, malaki ang pasasalamat ko sa ate mo kasi pinatira niya ako dito sa bahay niya kahit ilang buwan pa lang mula nang maging boyfriend niya ako. Ganito na lang, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Sasabihin ko kay Francesca na maghahanap ako ng trabaho. Tapos kapag naging maganda na ang trabaho ko, aalis na tayong dalawa dito. Gusto mo ba yun? Unti-unti namang napangiti ang dalaga at tumango siya. Sa mga ngiti nito ay talagang umaasa siya sa mga pangako ni Andrew. Sa kabilang banda ay seryoso rin naman si Andrew sa lahat ng pangako na binitiwan niya. Sa mga sandali na nakasama niya si Aliana, ay sigurado siya na mas gusto na niya ito kaysa kay Francesca. Pipiliin ni Andrew ang babaeng mas nagbibigay sa kanya ng ligaya. At handa siyang isakripisyo ang nararamdaman niya kay Francesca para lang matupad din ang pangako niya kay Aliana. Dahil sa mga sandaling iyon, alam niya na mas liligaya siya sa bawat gabi kung ang makakasama niya ay ang bunsong dalaga. Kinagabihan nga ng araw na yon ay kinausap ni Andrew si Francesca tungkol sa paghahanap nito ng trabaho. Nagkaroon naman ng malaking ngiti sa labi ni Francesca. Sigurado ka ba? Gusto mo nang magtrabaho? Ngumiti si Andrew at tumango. Nakakabagot na rin kasi palagi ang nandito lang sa bahay. Sumagot naman si Francesca. Ang tagal ko nang hinihintay na marinig yan mula sa'yo. Tama ka naman, Andrew eh. Sayang ang pinag-aralan mo kung mananatili ka lang dito sa bahay. Humawak si Andrew sa kamay ni Francesca. Kung ganun, pinapayagan mo ko na magtrabaho? Tumango na nakangiti si Francesca. Oo naman. Tapos diba nasabi mo sa akin na gusto mo nang magpakasal tayo? Kapag may trabaho ka na, papayag na ako.
Saglit na natigilan si Andrew bago nakasagot. Ha? Oo naman, magpapakasal tayo. Papakasalan kita babe kahit sang simbahan mo pa gusto. Napayakap naman ng mahigpit si Francesca sa binata. Habang nakayakap sa kanya si Francesca ay bigla itong nagsalita. Aliana? Bakit? Anong ginagawa mo dito? Mabilis na lumingon sa pinto si Andrew at nakita niya nga doon ang babae na mas bata at mas nagugustuhan niya. Nagsalita naman si Aliana. Ate Francesca, may mga naghahanap sa'yo sa baba. Mga katrabaho mo daw sila. Kaagad napatayo si Francesca. Oo nga pala, darating nga pala ang mga office mates ko ngayong gabi. Babe, halika, ipapakilala kita sa mga katrabaho ko. Tumango naman si Andrew. Sige babe, magbibihis lang ako saglit tapos susunod na ako sa baba. Nang bumaba si Francesca ay napatingin si Andrew kay Aliana. Nakita niyang nakataas na naman ang isang kilay nito sa kanya. Kaagad na hinatak ni Andrew ang dalaga pakandong sa kanya at niyakap niya ito. Ay nako, bakit ba ganyan na naman na nakataas ang kilay ng baby ko? Nagsiselos ka na naman ba? Umirap naman si Aliana. Sino bang hindi magsiselos? May payakap-yakap pa kayong dalawa dyan. Bahagyang tumawa si Andrew at hinalikan sa pisngi ang bunsong dalaga. Huwag ka nang magselos. Alam mo naman na ikaw lang ang gusto ko eh. May good news ako sa'yo. Pumayag na si Francesca na magtrabaho ako. Kaya sa lalong madaling panahon, maghahanap na kaagad ako ng kumpanya na mapapasukan. Hindi pa rin nagkaroon ng ngiti sa labi ng dalaga at halatang nagtatampo pa rin ito. Baby, hindi ka ba masaya sa sinabi ko? Ano bang gusto mo? Alam ko na. Gusto mo bang umisa? Hiniga ni Andrew si Aliana at agad itong hinalik-halikan. Nagpipigil naman ng tawa si Aliana habang pinipigilan ang binata. Baby, ano ka ba? Tumigil ka nga sabi. Baka mahuli tayo dito ni Ate Francesca. Natatawa naman na huminto si Andrew. Salamat ka. Nandyan ang ate mo. Bukas ng umaga, humanda ka talaga sa akin. Tumayo naman si Aliana. Well, tingnan natin. Tumatawa-tawa pa na lumakad si Aliana palabas ng kwarto. Alas 9 na ng umaga nang makaalis sa bahay si Francesca para pumasok sa trabaho. Medyo na late siya ng gising kaya nagmadali na siya. Habang nagmamaneho ay bigla siyang may naalala. Naiwan niya ang isang dokumento na kailangan niya sa kanilang opisina. Mabilis na lumiko ang panganay na dalaga para bumalik sa bahay. Sinusubukan pa ni Francesca na tawagan ang kanyang kasintahan na si Andrew. Pero hindi ito sumasagot kahit pa na makailang beses na niya itong tinawagan. Hanggang sa makabalik siya sa bahay. Nang bumaba siya sa kotse ay napakunot ang kanyang noo nang makita niyang nakakandado ang gate ng bahay. May pagtataka sa kanyang isipan dahil hindi naman iyon gawain ni Andrew. Kinakandado lang nila ang gate kapag sila ay matutulog na. Hinanap niya sa bag niya ang susi ng kandado at nang makita niya ito ay agad na siyang nakapasok sa gate. Makailang beses naman na kumatok si Francesca sa pinto at tinatawag pa ang pangalan nila Andrew at Aliana. Pero minuto na ang lumipas ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Kaya minabuti niyang buksan na rin ito gamit ang kanyang susi. Nang makapasok sa loob ng bahay ang dalaga ay nakita niyang bukas ang telebisyon sa sala. Doon ay naisip niya na imposibleng umalis ang kanyang kapatid, pati na rin ang kanyang kasintahan. Dahil kung aalis man ang mga ito ay sisiguruhin nilang nakapatay ang lahat ng appliances sa buong bahay. Hindi na muna inisip ni Francesca ang dalawa niyang kasama sa bahay. Mas inisip na muna niya ang dokumento na kanyang naiwan. Kaya agad siyang pumanik papunta sa kwarto. Nang makuha niya ang kailangan niya ay bababa na sana siya ng hagdan na makarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa kwarto ng kanyang bunsong kapatid. Alam na alam ni Francesca kung ano ang tunog na iyon at alam niyang may nagaganap doon sa kwarto nito. Dahan-dahan siyang tumungo doon at maingat na binuksan ang pinto. Sa pagsilip ni Francesca ay napatigil siya sa kanyang kinatatayuan sa sunod niyang nakita. Doon ay kitang-kita ng dalawang mga mata ni Francesca
ang nagaganap sa pagitan ng kanyang bunsong kapatid at ng kanyang kasintahan. Gustong suguri ni Francesca ang dalawa. Gusto niyang murahin at pagsasampalin ang dalawa dahil sa kawalangyaan na kanilang ginagawa. Pero walang ginawa si Francesca. Naramdaman na lang niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim at kaagad nang sinara ang pinto. Hinayaan niya ang dalawa sa kanilang ginagawa. Doon sa sasakyan ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Francesca ang kanyang mga nakita. Hindi nagawang pumasok ng panganay na dalaga sa opisina ng umagang iyon. Bagkus ay dumiretso siya sa bahay ng isang tao na mahalaga sa kanyang buhay. Doon niya sinabi ang kanyang mga natunghayan. Tama ka. Tama ang lahat ng sinabi mo tungkol kay Andrew. Manluloko siya at hindi dapat pagkatiwalaan. Hindi niya napigilan ang tukso at bumigay siya kay Aliana. Nagpagabi si Francesca doon sa kanyang pinuntahan para palipasin ang sama ng kanyang loob. Habang nagluluto ang bunsong dalaga ng hapunan doon sa kusina, ay nakayakap mula sa kanyang likuran ang kasintahan ng kanyang ate Francesca na si Andrew. Nagtatawanan ang dalawa habang nag-uusap. Titikman ko muna yung niluto mo tapos ikaw naman mamaya ang sunod. Marahang kinurot ni Aliana si Andrew. Tumigil ka nga baby. Gabi na at siguradong parating na si ate Francesca. Ilang minuto nga lang ay narinig na ng dalawa ang bosina ng kotse ng panganay na dalaga. Mabilis na kumala si Andrew sa pagkakayakap kay Aliana. Kaagad rin naman na inayos ni Aliana ang kanyang sarili at umakto na abala sa kanyang niluluto. Sinalubong ni Andrew ang kanyang kasintahan. Napaaga kaya ta babe? Tamang-tama. Malapit nang maluto yung adobo ni Aliana. Hahalik pa sana si Andrew sa panganay na dalaga, pero agad itong umiwas at tiningnan ng seryoso ang binata. Natatawa naman na may pagtataka sa isipan ni Andrew. Bakit babe? May problema ba? Umiwas naman ang tingin si Francesca. Wala babe. Hindi ako nagugutom. Gusto ko nang magpahinga. Hanggang sa lumapit na rin doon sa kanila ang nakangiting si Aliana. Ano ka ba Kuya Andrew? Pagod lang yan si ate Francesca at siguradong masakit ang katawan niya dahil sa pagdadrive. Ate, gusto mo bang imasahe kita mamaya? Yung katulad ng ginagawa ko sa'yo nung mabata pa tayo? Seryosong tiningnan ni Francesca ang kanyang bunsong kapatid. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Aliana. Bakit ate? May nasabi ba akong hindi maganda? Pinigilan ni Francesca ang kanyang emosyon at pinilit na ngumiti sa dalawa. Wala, pasensya na. Pagod lang talaga ako. Kailangan ko na muna sigurong magpahinga. Lumakad naman na ito paakyat sa kwarto. Sinundan naman ito ng tingin ng dalawa hanggang sa nagkatinginan sila at may pagtataka sa kanilang isipan kung bakit ganon ang mood ni Francesca ng gabing iyon. Sabay na naghapunan sina Aliana at Andrew. Pero nang matapos kumain si Andrew ay agad na niyang pinuntahan ang kanyang kasintahan na si Francesca. Nakita niyang nakasandal lang ito sa headboard ng kama habang nanonood ng telebisyon. Nang makita ni Francesca si Andrew ay agad na niyang pinatay ang TV at nahiga na siya para matulog. Naupo naman sa gilid ng kama si Andrew. Babe, ayos ka lang ba talaga? Ano ba talagang problema? Nag-aalala na ako sa'yo. Huminga ng malalim si Francesca. Bumangon siya sa pagkakahiga at hinarap ang binata. Nag-aalala ka ba talaga sa akin? Bakit? Mahal mo ba talaga ako, Andrew? Nakakunot ang noo ni Andrew nang sumagot siya. Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Labis na natigilan si Andrew nang bigla siyang sampalin ni Francesca. Mahal? Sabihin mo nga sa akin, kailan pa naging kayo ng kapatid ko? Huwag kang tatanggi sa akin dahil dadapo ulit itong palad ko dyan sa mukha mo. Halos hindi magawang magsalita ni Andrew ng sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na alam na ni Francesca ang tungkol sa kanilang dalawa ni Aliana. Tinuloy naman ng panganay na dalaga ang kanyang sinasabi. Huwag ka nang magtaka kung paano ko nalaman. Umuwi ako kaninang umaga dito sa bahay at nakita ko ang milagrong ginagawa niyo ni Aliana.
Ang kapal ng mukha mo, Andrew. Paano mo nagawa sa akin ito? At bakit sa mismong kapatid ko pa? Nagbuntong hininga si Andrew. Babe, I'm sorry. Natukso ako. Hindi ko sinasadya. Pero ikaw ang mahal ko. Seryosong tumingin si Francesca sa binata. Bakit? Hindi ba ako sapat? Mas maligaya ka ba sa kapatid ko kaysa sa akin? Mas lumiligaya ka ba sa kanya? Hinatak ni Francesca ang kwelyo ng binata at agad niya itong hinalikan sa labi. Matapos niyon ay tinitigan niya ito sa mata. Ano? Mas magaling bang humalik kaysa sa akin ang kapatid ko para matukso ka sa kanya? Bahagyang napayuko si Andrew at hindi niya nagawang sumagot. Muli siyang hinalikan ni Francesca. Walang nagawa si Andrew kundi sumabay sa panganay na dalaga. Sa kabila ng matinding galit ni Francesca ay may nangyari pa rin sa kanila ni Andrew ng gabing iyon. Pareho silang hinihingal at nakatingin sa kisame matapos ang kaganapan. Sinulyapan ni Andrew ang panganay na dalaga at hinawakan ito sa kamay. Babe, galit ka pa rin ba? Huminga ng malalim si Francesca bago sumagot. Sobrang mahal kita, Andrew. Hindi ko kayang mawala ka sa akin kaya papatawarin kita. Pero nakapagdesisyon na ako. Papauwiin ko si Aliana doon sa lola namin sa probinsya. Tapos pupunta tayo ng US at doon tayo magpapakasal. Sasama ka ba sa akin? Nagbuntong hininga si Andrew. Sasama ako sa'yo kahit saan ka pa magpunta, Francesca. Pangako, ititigil ko na ang mga nangyayari sa amin ni Aliana. Nang magtama ang kanilang mga mata ay agad silang nagyakap. Puro kasinungalingan ang lumabas sa bibig ni Andrew. Kasinungalingan ang lahat ng pangako niya kay Francesca. Ayaw niyang mawala sa kanya ang bunsong kapatid nito na si Aliana. Ayaw ni Andrew na malayo sa kanya ang babaeng nagbibigay sa kanya ng ligaya. Kaya kinabukasan ay agad na kinausap ni Andrew si Aliana para ibalita dito ang mga nalalaman ni Francesca. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Aliana. Aliana, alam na ng ate mo ang lahat ng tungkol sa atin. Nakita niya na may nangyayari sa atin doon sa kwarto mo. At gusto niya na magpunta kami sa US para doon magpakasal. Ilang segundo bago nagawang sumagot ni Aliana. Pupunta kayo ng US para magpakasal? Teka, paano ako? Nasabi niya ba kung isasama niyo ako? Napabuntong hininga si Andrew. Papauwiin ka daw niya doon sa lola niya sa probinsya. Labis na natigilan si Aliana sa kanyang narinig at biglang pumatak ang kanyang mga luha. Yumakap siya ng mahigpit sa binata. Andrew, ayaw kong umuwi sa probinsya. Ayaw kong mawala ka sa akin. Kaya mo namang gawa ng paraan, di ba? Muling napabuntong hininga si Andrew. Aliana, kahit naman ako ayaw ko na malayo tayo sa isa't isa. Pero wala akong maisip na paraan. Tiningnan ni Aliana ng seryoso si Andrew. Umalis na tayo dito. Iwanan na natin si Ate Francesca dahil siguradong gagawin niya ang lahat para magkalayo tayo. Sumagot naman si Andrew. Pero Aliana, wala pa akong trabaho. Mamamatay tayo dalawa sa gutom kung aalis tayong dalawa sa puder niya. Doon ay lalo pang humagulgol sa pag-iyak ang bunsong dalaga. Niyakap na lang din ni Andrew si Aliana. Tahan na Aliana, huwag kang mag-alala. Hindi tayo magkakalayo. Iisip ako ng paraan. Seryoso naman si Andrew. Halos buong araw ay nag-isip ng magandang paraan ang binata kung paano sila makakawala ni Aliana sa puder ni Francesca. Isang gabi ay katatapos lang maligo ni Andrew. Nang makapagbihis siya sa kwarto ay nakita niyang nasa balkonahe ang magkapatid na sina Francesca at Aliana. Nag-uusap ang mga ito. Sa paglapit doon ni Andrew ay ngumiti sa kanya ang bunsong dalaga. Kuya Andrew, pinag-uusapan namin ni Ate Francesca ang tungkol sa birthday niya. Sa Sabado na kasi ang birthday ni ate. Isang matipid na ngiti ang namutawi kay Francesca nang mapatingin siya kay Andrew. Kahit paano ay nakakaramdam ng konsensya ang binata. Alam niya na labis na nasaktan si Francesca nang malaman nito ang tungkol sa kanila ni Aliana. Pero naisip ng binata na imbis na magalit sa kapatid,
ay tinago na lang nito ang hapdi na kanyang nararamdaman. Marahil ay ayaw nitong masira ang relasyon nilang magkapatid, kaya nagpapanggap na lang ito na walang alam. Ganon din naman ang ginagawa ni Aliana, maging siya ay nagpapanggap sa harapan ng kanyang ate Francesca. Kuya Andrew, maghanda tayo ng ilang putahe para kay ate Francesca. Anong sa palagay mo? Ilang segundo bago nakasagot ang binata. Sige, magandang ideya nga yan, Aliana. Babe, ano bang gusto mong iluto natin para sa birthday mo? Huminga ng malalim si Francesca. Bahala na kayo kung anong gusto nyong ihanda. Ramdam pa rin ni Andrew ang malamig na trato sa kanya ng panganay na dalaga. Doon ay nagsalita naman na si Aliana. Ate, napansin ko lang na parang ilang araw nang ganyan ang trato mo kay Kuya Andrew. Napatingin naman si Francesca sa kanyang kapatid. Tinuloy ni Aliana ang kanyang sinasabi. Ate Francesca, kung may samaan man kayo ng loob ni Kuya Andrew, sana kalimutan niyo muna yon kahit ngayon lang parating na birthday mo. Tila tinamaan naman si Francesca sa sinabi ng kanyang nakababatang kapatid. Aliana, hindi naman kami magkaaway ng Kuya Andrew mo. Pasensya ka na kung medyo hindi maganda ang mood ko lately. Hayaan mo, magiging masaya tayo sa birthday ko. Napangiti naman si Aliana. Talaga ate? Salamat talaga ate Francesca. Yumakap pa si Aliana sa kanyang nakatatandang kapatid. Habang magkayakap ang magkapatid ay nakatingin naman si Andrew kay Aliana. Sarkastiko ang ngiti ng bunsong dalaga habang nakayakap kay Francesca. Nang magpaalam si Francesca na bababa na muna sa kusina, ay naiwan naman ang dalawa doon sa balkonahe. Bahagyang tumawa si Andrew. Iba rin naman talagang kaplastikan mo ano? Kaya mahal na mahal kita eh. Binigyan ni Andrew ng mabilisang halik ang bunsong dalaga. Bumulong pa siya dito. Mamaya, pupunta sa talyer ang ate mo para ipaayos yung sira ng kotse niya. Doon tayo ulit sa banyo. Natatawa naman na napapailing si Aliana at marahan pang kinurot ang binata. Kapag tayo narinig ni ate Francesca, tsak na mas mapapaagang pagpapauwi niya sa akin sa probinsya. Malakas ang kutob ko na patatapusin niya lang ang birthday niya tapos ihahatid na niya ako dun sa lola namin sa Nueva Ecija. Kaya utang na loob Andrew, gumawa ka na ng paraan. Napakamot naman sa ulo si Andrew. Oo na nga, nag-iisip na nga ako ng paraan. Halos hindi na nga ako nakatulog kagabi kakaisip kung paano natin mababago ang desisyon ni ate Francesca mo. Napatigil lang sila sa pag-uusap nang marinig nila ang boses ng panganay na dalaga na tinawag si Andrew. Pagsapit ng hapon ay ginawa nga talaga nila Aliana at Andrew ang kanilang plano. Doon sa banyo ay muli nilang ginawa ang isang bagay na nagpapaligaya sa kanilang pareho. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay hindi naman talaga umalis si Francesca. Nakasilip siya doon sa bintana ng bahay at nakita niya ngang sabay na pumasok sa banyo sina Andrew at Aliana. Doon ay mas lalong naging desidido ang panganay na dalaga na pauwiin ang kanyang nakababatang kapatid doon sa probinsya. Kinagabihan ay kinausap na nga ni Francesca ang kanyang kasintahan. Hindi na sinabi ni Francesca ang tungkol sa natunghayan niya na ginawa ng mga ito doon sa banyo. Bagkos ay binanggit ng panganay na dalaga ang kanyang pinakahuling desisyon. Kinabukasan pagkatapos ng birthday ko, ihahatid ko na si Aliana sa probinsya. Wala namang nagawa si Andrew kundi sumang-ayon kay Francesca. Muli pa siyang humingi ng tawad dito dahil sa pakikipagrelasyon kay Aliana. Napuyat ng gabing iyon ang binatang si Andrew kakaisip ng paraan kung paanong hindi sila magkakalayo ni Aliana. Kaya kinabukasan ay late na siyang nagising. Nagising siya nang maramdaman niyang may humahaplot sa kanyang pisngi at buhok. Ang buong akala niya ay si Francesca ang gumagawa niyon sa kanya. Pero napatigil siya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Dahil si Aliana ang kanyang nakita na nakahiga sa tabi niya. Aliana, anong ginagawa mo dito? Baka makita tayo ni Francesca. Seryoso naman na nakatingin sa kanya ang bunsong dalaga. Kanina pa pumasok si ate Francesca sa trabaho. Napuyat ka ba kakaisip ng paraan para mabago ang isip ni ate? Napabuntong hininga naman si Andrew. Napuyat ako sa wala.
Wala akong naisip na paraan, Alyana. Sumagot naman ang dalaga. Pero ako meron. May naisip akong paraan para hindi tayo malayo sa isa't isa, Andrew. Napabangon naman si Andrew. Anong paraan, Alyana? Seryosong tumingin si Alyana sa binata. Andrew, papatayin natin si Ate Francesca. Labis na natigilan ang binata sa sinabi ng bunsong dalaga. Ano bang sinasabi mo, Alyana? Nagpapatawa ka ba? Hindi naman nawala ang seryosong tingin sa kanya ng dalaga. Seryoso ako, Andrew. Iyon lang ang tanging paraan para hindi ako mawala sa iyo. Oras na mamatay si Ate Francesca. Wala nang pipigil sa ating dalawa. Hindi na natin kailangan umalis sa bahay na to. Hindi na rin natin problema ang pera. Dahil ako lang ang nag-iisang kapatid ni Ate Francesca. At ang lahat ng yaman at ari-arian niya ay sa akin din mapupunta. Kapag nawala si ate, magagawa na natin ang lahat ng gusto natin. Malaya na tayong magsasama. Pumapayag ka ba sa plano ko? Napaisip ng sobra si Andrew sa planong iyon. Hindi siya mamamatay tao pero wala na rin siyang maisip na ibang paraan. Pinalikan niya si Alyana at niyakap ito ng mahigpit. Doon ay tuluyang sumang-ayon si Andrew sa plano ng dalaga. Hindi niya gawain ang pumatay ng tao. Pero handa siyang pumatay para lang tuluyan siyang makawala sa mga kamay ni Francesca. Handa niyang gawin ang lahat para sa pagpapatuloy ng kaligayahan nila ni Alyana. Habang kumakain ng tanghalian, ang dalawa ay pinag-uusapan na nga nila ang kanilang plano. Sa birthday ni Ate Francesca, lalagyan natin ang lasa ng pagkain niya. Sa ganong paraan, magiging malinis ang pagpatay natin sa kanya. Humawak ang bunsong dalaga sa kamay ni Andrew. Ikaw ang gagawa ng lahat ng yun, Andrew. Kaya mo bang gawin para sa akin? Matipid ng ngiti ang namutawi sa binata at tumango siya. Gagawin ko ang plano para sa iyo, Alyana. Para sa ating dalawa. Hinalikan pa ni Andrew ang mga kamay ng bunsong dalaga. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kaarawan ni Francesca. Umaga pa lang ay abala na si Andrew sa pagluluto ng mga handa. Dumating naman si Alyana na galing sa kung saan at nagkaroon ng malaking ngiti sa labi ng babaerong binata nang iabot sa kanya ni Alyana ang binili nitong lason na gagamitin nila para tuluyang mawala si Francesca. Kapag nawala na ang ate mo, magiging mayaman na tayo at magagawa na natin ang lahat ng gusto nating dalawa. Magta-travel tayo sa iba't ibang bansa. Nakangiti naman na napakagat sa labi si Alyana. Tapos ako, gabi-gabi naman kitang pasasayahin. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Andrew dahil sa sinabi ng bunsong dalaga. At naghalikan pa sila mismo doon sa kusina. Hangad nila ang malinis at matagumpay nilang plano. Maagang nag-out sa trabaho si Francesca sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Alas 4 pa lang ng hapon ay nakauwi na siya sa kanilang bahay. Bumungad sa kanya ang kanyang kapatid at ang kanyang kasintahan. Happy birthday, Ate Francesca! Hawak pa ni Alyana ang cake na may sinding kandila. Napangiti naman ang panganay na dalaga. Salamat, Alyana! Tuwang-tuwa si Alyana nang hipan ni Francesca ang kandila doon sa cake at niyakap pa niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Inabot naman ni Andrew ang regalo niya para sa kanyang kasintahan. Siguradong magugustuhan mo yung regalo ko sa'yo, babe. Hinalikan niya pa ito. Malaki ang ngiti ni Francesca nang buksan niya ang regalo na bigay ni Andrew. Isa itong bag na magagamit niya sa pagpasok sa opisina. Hanggang sa nagsalita muli ang bunsong dalaga. Tara na, kumain na tayo. Ate Francesca, marami kaming hinanda para sa'yo. Niluto din ni Kuya Andrew yung paborito mong carbonara. Sabay-sabay nga sila na lumakad papunta doon sa dining table. Pagdating doon ay tumingin si Alyana kay Andrew bilang senyales. Nakuha rin naman agad ng binata ang gustong iparating ni Alyana. Sandali lang, babe. Kukunin ko lang sa kusina yung niluto kong carbonara para sa'yo. Lumakad si Andrew papunta sa kusina. Doon ay binuhos na nga niya ang lason sa carbonara na ipapakain nila kay Francesca. Malaki ang ngiti ni Andrew nang bumalik siya doon sa dining table. Babe, ito na ang paborito mong carbonara.
Bahagya namang tumawa si Francesca. Babe, kailan ka pa natutong magluto ng carbonara? At saka, paano mo naman nalaman na carbonara yung paborito kong pagkain? Sumagot naman si Andrew nang maupo siya. Sinabi sa akin ni Aliana. Kaya nga, pinag-aralan ko kagad lutuin para oras na maging mag-asawa tayo, palagi na kitang ipagluluto niyang paborito mo. Napangiti naman ang panganay na dalaga sa sinabi ng kanyang kasintahan. Sobrang natuwa naman ako na talagang pinaghandaan niyo itong birthday ko. Hayaan niyo, babawi ako sa inyo. Sakto bukas, nakalib ako sa trabaho. Kaya mag-outing tayong tatlo. Sobrang natuwa naman ang dalawa sa kanilang narinig. Talaga ate? Yehey, nakaka-excite naman. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-swimming sa beach. Hinawakan naman ni Andrew ang kamay ni Francesca. Ako naman, kahit saan tayo magpunta. Basta kasama kita, masaya na ako. Napapailing naman na natatawa si Francesca. Buong araw mo yata akong pakikiligin, babe. Ang mabuti pa, kumain na nga tayo. Nagsandok si Francesca sa carbonara na niluto ni Andrew. Ibang putahe naman ang kinuha nila Andrew at Aliana. At sinimulan na ngang kainin ni Francesca ang kanyang pagkain. Tahimik naman sina Aliana at Andrew na nakatingin sa panganay na dalaga. Napatigil saglit na natatawa si Francesca. Bakit ba ganyan kayong dalawa makatingin sa akin? Kumain na rin nga kayo? At doon ay nagsimula na rin kumain sina Andrew at Aliana. Hanggang sa biglang naubo si Francesca. Babe, okay ka lang ba? Tanong ni Andrew. Hindi naman nagawang sumagot ni Francesca at lalo pang tumindi ang kanyang pag-ubo at halatang nahihirapan itong huminga. Mabilis naman na tumayo si Andrew. Babe, uminom ka ng tubig. Ininom nga ni Francesca ang tubig at doon ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Nagsalita pa siya na natatawa. Sorry, medyo nabilaukan lang ako. Habang nakatayo si Andrew ay may pagtataka sa kanyang isipan nang makitang biglang naging maayos ang kalagayan ni Francesca. Ang buong akala niya kasi ay umepekto na ang lason sa katawan ng panganay na dalaga. Napatingin si Andrew kay Aliana. Ngumiti naman ito sa kanya. Kuya Andrew, bakit nakatayo ka pa dyan? Ayos ka lang ba? Sasagot pa lang sana si Andrew nang biglang nakaramdam siya ng pagkahilo. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at tuluyan siyang tumumba. Nang magising si Andrew ay nakahiga na siya sa lapag doon sa sala. Ilang segundo bago naging malinaw ang kanyang paningin at doon ay napagtanto niya na wala na siyang saplot sa katawan. Nakatali ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Nakita niya na nakatayo sa harapan niya ang magkapatid na sina Francesca at Aliana. Tumatawa ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Babe, anong ibig sabihin nito? Aliana, tulungan mo ko. Pakawalan niyo ako dito. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid at muling nagtawanan hanggang sa nagsalita si Francesca. Bakit ka namin pakakawalan? Ang dami na namin naging sakripisyo para sa pagkikiganting ito. Nagtaka naman si Andrew sa sinabi ng panganay na dalaga. Paghihiganti? Si Aliana. Si Aliana ang nakaisip ng plano na ipapatay ka. Maniwala ka sa akin, Francesca. Ang kapatid mo ang gustong pumatay sa'yo. Lalo pang lumakas ang tawanan ng dalawang magkapatid. Andrew, lahat ito planado. Mula nang makilala mo ako sa bar, hanggang sa pinatira kita dito. Nagsalita na rin naman na si Aliana. Hanggang sa dumating ako dito sa bahay. Planado ang lahat pati ang pagbibigay ko ng katawan ko sa'yo. Labis na natigilan si Andrew sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Planado ang lahat mula nang matapunan ng tubig si Andrew doon sa bar at nakilala niya si Francesca. Pati na rin ang pagdating ni Aliana sa kanyang buhay. Ang lahat ay naaayon sa plano ng magkakapatid. Tumawa muli si Francesca. Akala mo ba nagkagusto talaga kami sa'yo? Akala mo ba magagawa naming magmahal ng babaerong katulad mo? Hindi kami tutulad sa kapatid namin na nagpakatanga sa'yo tapos iniwanan mo lang.
Sobrang napaisip si Andrew sa sinabi ng panganay na dalaga. Si Aliana ang sunod na nagsalita. Nagtataka ka na ba kung sino ang isa pa naming kapatid? At ilang saglit nga lang ay bumaba na sa hagdan ang isa pa sa tatlong magkakapatid. Sobrang natigilan si Andrew nang makita niya ang isang babae sa kanyang nakaraan. Ang babae na kanyang niloko at iniwanan. Ito ay walang iba kundi si Lea Sandoval. Kamusta na, Andrew? Mukhang lalo kay hatang gumagwapo. Hindi naman magawang sumagot ng binata at doon ay nagtawanan ang tatlong magkakapatid. Nagbigay hudyat naman na si Francesca. Sige na, Lea. Gawin mo na kung anong gusto mo sa lalaking yan. Putulin mo na kung ano ang dapat putulin. Tumindi pa lalo ang kaba na nararamdaman ni Andrew. Tumingin sa walang saplot niyang katawan ang pangalawa sa magkakapatid na si Lea, hanggang sa nilabas nito ang isang malaking gunting. Lumalim ang paghinga ni Andrew nang lumapit na nga sa kanya si Lea. At sa mismong gabing iyon, doon sa loob ng bahay, ay umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng isang lalaki. Ang malakas na sigaw ng binata matapos niyang maranasan ang isang malaking paghihiganti. Matapos ang lahat ng mga pangyayari ay nagpunta sa Amerika ang tatlong magkakapatid at doon ay namuhay sila ng masaya at mapayapa. Naiwan naman sa Pilipinas ang babaerong si Andrew. Tuluyan siyang tumigil sa mga nakasanayan niyang gawain. Huminto na siya sa panluloko ng mga kababaihan matapos ngang tuluyang maputol ang kanyang kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento.